Magsitayo na mga. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Nung mga araw na iyon, sumama mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalagan niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon.
Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babilonya. Do'y inalipin sila ng mga hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya'y masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, nung unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan niya siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ang aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig, tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inyukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay, nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang,
nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin nung una pamanguna. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan na parusahan ang hindi nananampalataya sa Kaniya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kaniyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Tinatawag ito bilang linggo ng Laetare. Ang Laetare ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay kagalakan, pagsasaya o rejoicing sa wikang Ingles. Kung inyo pong mapapansin, simula buksan natin ang Kwaresma noong Miyerkules ng Abo. 26 na araw na po ang nakakalipas at masasabing tunay ngang tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating paghahanda. Nasa kalahating bahagi na tayo ng 40 araw upang salubungin ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya nga po ang magandang katanungan sa mga sandaling ito ay kamusta na po ang inyong mga ginagawang pagninilay, pagsasakripisyo at pagtitika? Naging tapat ba tayo sa ating buhay panalangin? Naging tapat ba tayo sa ating buhay pag-aayuno? Naging tapat ba tayo sa ating buhay pagkakawang gawa? Ang mga gawaing ito ba ay nagtutulak sa atin tungo sa mabuting pagbabago o nagbubunga na ba ang lahat ng ating pagsasakripisyo? Kaya nga po ang mga pari ngayon sa buong mundo, kung inyong mapapansin, kami ay nakadamit kulay rosas bilang palatandaan ng pagdiriwang o kagalakan, lalong-lalo na kung nagagampanan natin ng tama at ng buong puso ang ating mga tungkulin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya nga narinig din natin sa ating ebanghelyo ang makapangyarihang pahayag sa banal na kasulatan. Isa po ito sa aking pinakapaborito at siguro paborito din ng karamihan sa atin. Sinabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes may not perish, but have an everlasting or eternal life. Pagmasdan ninyo ang ganda nung sinabi ni Jesus Nazareno, sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulan at parusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Tama po ang inyong narinig. Hindi naparito si Jesus Nazareno upang alamin at siyasatin ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Naparito siya hindi upang husgahan ang ating kahinaan at karupukan. Pumarito si Jesus Nazareno upang ipadama ang mabathalang awa at habag ng Diyos Ama. Marami nga sa atin ang nagtatanong siguro, noong isinugo ba ng Ama
ang kaniyang anak na si Jesus Nazareno? Bakit hindi niya iniligtas ang kaniyang anak sa gitna ng pagpapasan at pagpapako sa krus? Akala ko ba mahabagin ang kaniyang ama? Naging pabaya ba ang kaniyang ama? Maliwanag po ang sagot. Hindi. Ang ating amang nasa langit, kailanman hindi tayo pinabayaan. Kailanman hindi pinabayaan si Jesus Nazareno. Kaya nga maaari nating masabi na mas masakit sa isang magulang, lalo na sa kaniyang ama, na makita ang kaniyang anak na nagpapasa ng krus, ipinapako sa krus, at namatay sa krus. Wala nang sigurong mas doble ang sakit na nararamdaman noong mga sandaling iyon kung hindi ang nararamdaman ng ama at ng kanyang ina na si Maria. Napakahirap pagmasdan sa isang magulang na unti-unting namamatay ang kanyang anak. Sa bawat paghihirap at pagpapakasakit ng anak ay naroon ang isang ama. Isang ama na patuloy dumadamay at kumakalinga. Isang Diyos Ama na ipinahintulot niya sa kadahilanang ako ay mahalaga sa Kanya. Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Tayong lahat mahalaga sa Diyos. At tayong lahat iniibig ng Diyos. At dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo ngayon ay may buhay. Kaya tayo ngayon humihinga. Kaya tayo ngayon umiiral at may kalayaan. Dahil hindi naging madamot ang ating Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang dakilang biyaya ng kanyang anak upang ang bawat isa sa atin magkaroon ng puwang sa kaligtasan. Ipinagkaloob niya ang mga biyaya at mga grasya sa atin sa napakaraming pagkakataon. Even though we do not deserve the blessings from God. Maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming pangyayari, hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito ng Diyos. Ngunit dahil hindi kasalanan ang tinitignan ng Diyos sa atin, hindi kaparusahan ang kapalit ng ating kasalanan, kung hindi ang kaniyang awa at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Pagmasdan po ninyo kung gaano kadakila at karadakal ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinaliwanag sa ating mga pagbasa ayon sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga kronika. Dahil sa habag ng Panginoon sa kaniyang bayan at dahil sa kaniyang pagmamalasakit sa templo, palagi siyang nagpapadala ng mga sugo at propeta upang maging gabay at pagpapaalala sa mga tao. Kahit na tignan ninyo, paulit-ulit na hinahamak at
pinagtatawanan ng mga tao ang sugong propeta ng Diyos. At ayon naman sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, inilarawan niya, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na iniuukol ng Diyos sa atin. Binuhay niya tayo kay Kristo kahit tayo'y mga patay dahil sa pagsuway sa Kanya. Naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus Nazareno, tayo ay muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kaya nga po sa kabila ng ating pagtalikod at pagsuway sa Kaniyang kalooban, tayo pa mismo ang hinahanap ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Kung tutuusin, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos. Kung tutuusin, pwede namang wala nang pakialam ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Pero lubhang mabuti at may malasakit ang Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya patuloy siyang nagiging mabuti sa atin kahit patuloy tayong hindi nagiging mabuti sa Kanya. At tingnan ninyo ang patuloy niyang gagawin. Hahanapin at hahanapin niya ang bawat isa sa ating naliligaw sa kadiliman. Sa kabila ng ating kasalanan at karumihan, kung tayo ay magbabalik loob, hihintayin tayo ng Diyos at siya pa mismo ang sasalubong sa atin. Bibigyan niya tayo ng bagong dangal. Lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan at hindi siya magdadalawang isip na tayo'y bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo po kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin, amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuting, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
kadakilahan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na patuloy tayong minamahal at iniibig ng Diyos. Hindi kaparusahan ang kaniyang kaloob, kung hindi ang kaniyang awa at habag sa ating lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yun kaya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Ang init
sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang kabuhan noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasani pag-aani. Minamahal kong kanlungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa aming ipadama. Patnubay ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Idulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon.
Tuwing Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-25. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-25. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari niyong tawagan ng mga sumusunod na numero: 87339929, 8244569 o 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ang aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.